Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Tuesday, February 10, 2026. Based dito sa ating latest satellite image, patuloy pa rin na nakakaapekto sa buong Visayas at ganoon din sa southern portion ng Luzon at northern portion ng Mindanao itong shear line. Ito ay nagdadala ng mga kaulapan na nagdadala rin o nagdudulot ng mga pag-ulan. And also, mayroon din tayo nakataas na weather advisory o babala ng pag-ulan sa loob ng susunod na 24 oras ng at least 50 millimeters. Ito ay posibleng magdulot ng mga pagbaha. Kaya gusto po natin paalalahanan yung mga kababayan natin dito. Critical po yung lakas ng mga pag-ulan na kasalukuyan nakakaapekto sa atin dahil sa epekto ng shear line. Bukod po sa shear line, ay yung northeast monsoon o yung hanging amihan ay patuloy na nakakaapekto sa Luzon. Partikular na dito sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, itong probinsya ng Aurora, Quezon. So yung mga binanggit natin na lugar ay makakaranas pa rin ng bukod sa malamig na temperatura ay may mga kaulapan po dyan na posibleng magdulot ng mga pag-ambon o light rains. Dito sa natitirang bahagi ng Mindanao ay posible naman yung mga localized thunderstorms. Dito sa Metro Manila at dito sa western part ng ating bansa, mas mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero posible pa rin naman yung mga localized thunderstorm. I-continue po natin yung binanggit natin kanina na epekto ng shear line. Ito po yung ating weather advisory o yung inaasahan natin na pag-ulan sa susunod na 24 oras simula ngayong alas 5 ng hapon. At least 50 millimeters na pag-ulan yung posible dito sa Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar at Leyte. At bukod po dyan, ang gusto po natin i-emphasize dito, tulad ng binanggit din natin kanina, bukod sa pagbaha na posible dito, yung mga localized flooding, ay yung mga lugar na kung saan ay landslide prone area or kung alam natin na yung lugar natin ay nasa paanan ng bundok or parte ng bundok, ay posible din po yung mga pagguho ng lupa. In addition po, meron po tayong heavy rainfall warning na inilalabas sa ating Facebook page. At ganoon din naman, pag bumisita tayo sa panahon.gov.ph ay makikita natin yung ganitong uri ng warning. So meron po tayong posibleng serious floodings na ini-issue po ng Visayas PRSD. Yan po yung ating regional office dito sa Visayas at gusto po natin na banggitin na ito pong mga pag-ulan na ito, itong nasa heavy rainfall warning, ito rin po yung nagte-text sa atin sa NDRRMC, sa mga cellphone natin, na nagpapaalala. At gawin po natin yung mga necessary actions na kinakailangan para mabawasan po yung posibleng damage nito, hindi lang sa ating mga buhay, kundi ganun din sa ating mga properties. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, patuloy pa rin yung epekto ng hanging amihan, lalo na po dito sa Cagayan Valley Region. Most parts po ng Eastern Luzon, except dito sa Albay at Sorsogon na naapektuhan ng shear line, ay makakaranas ng maulap na kalangitan at nandyan yung tsansa ng mga pag-ambon, light rains. Pero dito sa Metro Manila, mainly yung western part po ng Luzon ay mas mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 23 to 30, sa Baguio naman ay 13 to 22, at dito sa Tugigaraw ay 19 to 25 at sa Legazpi naman ay 23 to 28. Dito naman sa Palawan at ganoon din naman sa buong Visayas at Northern Mindanao, dahil po sa shear line ay makakaranas pa rin tayo ng mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. Ang agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 24 to 30, sa Cebu naman ay 25 to 30, sa Cagayan de Oro ay 24 to 30, at sa Davao ay 25 to 33. Meron pa rin po tayong nakataas na gale warning. Ito yung babala natin kapag tayo ay pumalaot or nangisda. Ito yung taas ng alon na posible natin na ma-encounter. Hanggang 4.5 po na taas ng alon yung posible natin na ma-encounter kapag tayo ay pumalaot dito sa eastern seaboards ng Visayas. Particular na dito sa northern Samar at eastern Samar. Para sa magiging lagay ng ating panahon, sa susunod na 3 araw simula Thursday hanggang Saturday sa mga piling syudad sa ating bansa. Of course, hindi po natin ilalagay dito yung lahat ng mga syudad, pero kung halimbawa pinakamalapit, kung saan po tayo nakatira at yung pinakamalapit na reference natin na pwedeng gamitin dito, ay pwede po natin na pagbasihan. Dito po sa Metro Manila at sa Baguio, mananatiling mababa yung tsansa ng pag-ulan hanggang mag-weekends. Pero dito sa Legazpi, dahil sa epekto ng shear line, ay sa kasalukuyan po, ay maulap doon, pero bahagya po yan mababawasan, pero by Saturday, aakyat po kasi yung shear line, kaya maaapektuhan naman, hindi lang, pag halimbawa po ngayon, naapektuhan niya mainly yung Visayas, unti-unti po, sa paghina ng hanging amihan, yung shear line ay mag-shift paakyat
papuntang Southern Luzon at paakyat po yan. At by Saturday, ang maapektuhan naman ng shear line ay itong Bicol region. Dito naman sa Kabisayaan, sa Metro Cebu, ganoon din sa Iloilo at sa Tacloban, buong Visayas po ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan, mataas po yung tsansa ng pag-ulan hanggang Friday. Pero by Saturday, tulad ng binanggit natin, no, huhupa na po or mag-move, paakyat yung axis ng shear line, kaya mas mababawasan na yung tsansa ng pag-ulan sa weekends. At hihina din po yung amihan by weekends, starting po ng Saturday. Dito naman sa Mindanao, yung trend po ng temperature natin ay paakyat dahil sa paghina ng amihan. So throughout Mindanao, ngayon po ay yung northern Mindanao at northeastern part ng Mindanao to be general ay maulap pa rin dahil sa shear line. Pero simula Thursday hanggang Saturday, magiging mababa na po yung tsansaan ng pag-ulan throughout Mindanao. Pero andun pa rin naman yung posibilidad ng mga localized thunderstorms. Ito yung pag-ulan ng panandalian lamang for specific areas lamang din. At ang ating araw ay lulubog mamayang 5:59 PM at muling sisikat bukas na sa ganap na 6:22 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.